Sa mga naka-carburetor type po, lalong-lalo na dito sa Nissan Sentra, huwag po kayong basta-basta magpapa-overhaul ng karburador, lalong-lalo na kung umaandar naman, kung parang palyado lang siya. Magpapa-overhaul lang po kayo kung talagang hindi na siya mapaandar dahil barado na. And malalaman po yan ng mekaniko kung talagang sanay siya sa karburador. Kasi po, once na yan ay pina-overhaul ninyo, bibiyakin yung karburador, lalo na tong sa Nissan Sentra po, maaari pong diyan na magsimula yung problema na hindi na siya mapatino, hindi matimpla ng maayos, magkakaroon na siya ng parang kadyot, tapos laging namamalya. Make sure po na pag magpapa-overhaul kayo ng karburador, yung talagang kailangan na ng overhaul, kailangan na ng baklas talaga. Pati po tayong mga gumagawa, before natin siya talagang baklasin, pwede naman kasi natin yan i-manual choke muna. Yan. Kung sanay talaga tayo sa karburador, alam natin gawin yan at malilinis natin sa top lang yan. Bubugahan lang natin ng carburetor cleaner. Tapos manual choke natin para po mawala yung mga bara. Pag hindi po nadaan sa manual choke at sigurado tayo na yung karburador talaga ang dahilan kung bakit walang minurang sasakyan or hindi natin mapaandar ang sasakyan at hindi na maayos-ayos ang performance ng engine, then that's the time na i-overhaul natin yung karburador. Pag binaklas po kasi natin ng karburador, lalo na po 3 layers ito, and makikita nyo dyan, oh, may tubig po yan. Ito pong kanyang fibra gasket, parang matigas na plastic po yan. Meron pa po yung gasket na nakalagay dyan. Ito po yung kulay brown na yan. Pag yan po ay napunit, once na tinanggal ninyo yung karburador, mahihirapan na po kayong ibalik yan ng maayos at mahihirapan din po kayong linisin yan at tanggalin yan na lahatan pagka may naiwan sa kanya. So gagawin nyo po dyan, bukod sa iisisin nyo ng matalas na bagay like cutter, paper cutter, kailangan nyo rin pong isisin yan ng liha, yung manipis na liha, hanggang mawala talaga yung mga umbok-umbok na naiwan sa gasket. Napakahirap pong tanggalin yan, and meron din po yan sa ilalim niya. Yan pong nakadikit sa intake, mas matigas po yan at mas sealed yan. Pag yan din po ay natanggal, medyo mas mahirapan kayo na i-reseal yan. Yung iba nilalagyan po yan ng sealant like beta gray or kaya yung gasket oil para walang singaw at para hindi mag-leak yung kanyang tubig doon. Pero hindi po advisable na maglagay ng beta gray dyan or anong sealant dahil baka bumara po yan sa mga butas na maliliit doon sa karburador. Mas mainam po, maghulma na lang kayo ng gasket, yung gawa sa velamoid paper. Mas okay pa po yun. Pero, mahirap na din pong i-reseal yan. Kailangan talaga mahigpit na mahigpit, tight siya. At yun po, pagka hindi po yan na-reseal ng maigi, kaya kadalasan ay hindi mapatino po talaga ang karburador na binaklas. Dahil meron po yan coolant passage o yung daanan ng tubig, kung tubig yung gamit ninyo, dumadaan po dyan sa may intake niya at nandun po yan sa carburetor seat, I mean nandun po sa ilalim. Yun po yung magpapa-maintain ng temperature nitong karburador. And tulong din po siya para mas madaling uminit din sa cold start yung karburador. Pero yun nga po, once na masira yung gasket nitong fibra gasket na to, itong hard plastic na to, mahirapan na po kayong i-reseal yan. Kaya yung iba, ang nagiging paraan nila dyan para hindi mag-leaking yung tubig niya dyan, kita nyo yan, may tubig po yan eh. Kinokondemn na nila yan, binabarahan na nila yan. Once po kasi na mag-leak yan, hahalo po yan doon sa gasolina na binabato ng karburador doon sa intake. At yan po yung magkukos ng palya. So ayun po, kung magpapagawa po kayo ng mga karburador ninyo, hanggat maaari iwasan ninyo na i-overhaul yan kung hindi naman kailangan. At magpapagawa po kayo sa talagang marunong po.